Si Hobin ay isang high school student na madalas na nabubuli. Siya na yata ang pinakahuling taong akalain mong magiging popular sa social media. Isang araw ay aksidenteng nag-viral ang kanyang video, nang hindi na niya natiis at lumaban na sa bumubuli sa kanya. Dahil dito naisip niyang maaari niyang pagkakitaan ito, lalo na ngayon na sobrang kailangan niya ng pera dahil nasa ospital ang kanyang ina. Wala na siyang ama, at ang inaasahan lang nila ay ang kanyang maliit na sweldo bilang working student sa isang fast food chain. Nagsimula ang kwento sa loob ng eskwelahan, kung saan makikita ang isang lalaki na naka-livestream. Siya si Pakgo na isang popular na YouTuber. Nagpapasalamat siya dahil umabot na sa 700,000 ang kanyang mga subscribers. Sinabi niyang may ipapakilala siya sa kanila. Lumabas ang magandang babae at sinabi niyang siya si Rumi, isang bagong content creator na nagbibigay ng mga beauty tips, at ngayon ay tuturuan niya ang mga viewers kung paano mag-makeup. Dito na ipinakita si Hobin. Siya ang bida sa kwentong ito. Makikita naman na pinaglalaruan siya at binubuli ng dalawa. Inutusan ni Pakgo na ngumiti siya at batiin ang kanyang mga viewers. Sinabi ni Pakgo na pipili siya ng isang maswerteng viewer at bibigyan niya ito ng bagong computer. Ang kailangan lang nilang gawin ay mag-like at subscribe upang makasali. Ngunit sa isip ni Hobin ay isa lang itong scam. Agad siyang pumunta sa banyo pagkatapos ng livestream upang linisin ang makeup sa kanyang mukha. Ngunit sobrang hirap nitong tanggalin kaya halos maiyak na siya. Hindi na niya matanggap na palagi na lang siyang nabubuli, kaya iniisip na niyang tumigil sa pag-aaral. Iniisip rin niya kung bakit wala man lang siyang talento, hindi kagaya ng bully na si Pakgo na kahit hindi mahusay sa eskwela ay kumikita naman ng malaki. At hindi rin kagaya ni Rumi na hindi man matalino ay pinagkakakitaan naman ang kanyang ganda. Pagbalik niya sa klase ay sinalubong siya ng tadyak mula sa kameraman ni Pakgo. Nagagalit ito dahil hindi ngumiti si Hobin sa live kanina. Ang lalaking ito ay si Snapper at isa rin siya sa mga bully. Ngunit ang totoo ay wala siyang kwenta at malakas lang ang kanyang loob na mangbully dahil protektado siya ni Pakgo. Kaya nang tingnan siya ng masama ni Hobin ay agad itong kinabahan at nagsumbong. Alam ni Hobin na kaya ito nagpresentang maging kameraman ay upang sumakay lang sa pangalan ni Pakgo. Sinabi ni Rumi na kumita na agad sila ng 30,000 mula sa live kanina at tinanong kung paano nila ito paghahatian. Nagulat si Hobin at Snapper nang marinig ito at sabay na napaisip sa kanilang mga sarili kung kailangan na ba nilang maging YouTuber. Dahil lunch break lang nang sila ay mag-stream at hindi pa nagsisimula ang kasunod na klase ay kumita na sila agad ng 30,000. Tinanong ni Snapper kung ano ang kailangan upang makapagsimula ng isang YouTube channel. Sinabi ni Pakgo na hindi pwedeng kumita ang mga minor sa YouTube. Kaya kung gusto niyang kumita, ay kailangan niyang mailink sa YouTube ang bank account ng kanyang magulang. Sinabi ni Snapper na malabo na nila itong ipahawak sa kanya, dahil minsan na siyang nahuli na kumukupit sa kanilang bank account. Lumapit siya kay Hobin, at tinanong kung buhay pa ba ang kanyang ina. Nagtaka naman si Hobin sa tanong ni Snapper. Natawa naman si Pakgo at sinabing buhay pa ito. Sinabi ni Snapper na hindi ba't may sakit ito, kaya ipagamit mo muna sa akin ang kanyang bank account. Humingi si Hobin ng pasensya sa kanyang ina, dahil kahit ginagawang katatawanan siya ng mga bully, ay wala siyang magawa. Ang nanay ni Hobin ay matagal nang nakakonfine. Bagamat sinasabi nitong maayos na ang kanyang pakiramdam, ay alam ni Hobin na nagsisinungaling lang siya upang hindi siya mag-alala. Pagkalabas sa school, ay pumapasok naman siya sa trabaho upang kumita ng pangbayad sa ospital. Iniisip niya kung bakit ganito kahirap ang kanyang buhay dahil kulang na kulang pa rin ang kanyang kinikita. Samantalang ang iba ay nag-stream lang sa kanilang lunch break at kumita na agad ng 30,000. Biglang nagbago ang kanyang itsura nang marinig na tinatawag siya ni Bomi. Tinanong ni Bomi kung nasaan ang mga patis, at nahihiya namang sumagot si Hobin na nasa kanang bahagi ito ng walk-in chiller. Nag-unahan naman ang ibang mga crew na tulungan si Bomi. Bigla namang pumasok si Pakgo sa restaurant habang nakastream. Nagulat si Hobin nang makita siya, kaya bigla siyang nagtago. Ipinakilala ni Pakgo sa kanyang mga viewers ang magandang crew ng fast food. Sinabi niya sa magandang counter na mayroon siyang challenge sa kanya. Kailangan niyang magawa ang eksaktong kopya ng kanilang advertisement sa loob ng 30 segundo. Kung hindi ay kailangan niyang ibigay ang kanyang contact number. Pasimpleng sinabi ni Pakgo na hindi niya ito gustong gawin, ngunit ito ang utos ng kanyang mga viewers. Sinabi ni Hobin na ginagamit ni Pakgo ang kanyang mga viewers upang makuha ang number ni Bomi.
dahil alam naman niyang hindi ito magagawa ni Bomi sa maikling oras. Nag-uusap ang mga lalaki kung ano ang kanilang gagawin upang matulungan si Bomi. Bigla namang dumating ang order ni Pakgu kaya tuwang-tuwa ang kanyang mga katrabaho. Habang sila Pakgu naman ay natigilan at wala nang nagawa. Makikita naman na napatingin sa kanya si Bomi. Kinagabihan ay pumunta sa kanilang bahay si Snapper upang mag-stream ng game kung saan ginamit nito ang impormasyon at bank account ng nanay ni Hubin. Mabilis namang nagkaroon ng mga viewers si Snapper dahil na rin sa endorsement ni Pakgu sa kanya. Nagulat si Hubin nang marinig na may gustong mag-donate ng 30,000 yen kay Snapper kung makakagawa siya ng 30 kills. Asar na asar naman si Hubin dahil pinagluto rin siya ni Snapper ng noodles, kaya binaboy niya ito. Sa kanyang paglalakad ay natalapid siya sa court, kaya natapon ang noodles at namatay ang computer. Hindi na nakaiwas si Snapper at nabuhusan siya sa mukha ng mainit na noodles. Galit na galit ito dahil hindi niya nakuha ang 30,000 yen na donation. Napaisip naman si Hubin kung bakit niya hinahayaang bugbugin siya sa sarili niyang pamamahay. Bigla na lang nagdilim ang kanyang paningin nang sabihin ni Snapper na siya ang rason kung bakit may cancer ang kanyang nanay. Hindi na siya nakapagtimpi dahil dinadamay na ni Snapper ang kanyang ina, kaya nilabanan na niya ito. Ito ang unang pagkakataon na may sinuntok siyang tao. Napagtanto ni Hubin na hindi naman pala ito komplikado at maaari naman siyang lumaban kaysa tiisin lang ang pananakit sa kanya. Nagpatuloy pa ang suntukan at bugbugan ng dalawa. Kalaunan ay makikita na mag-isa na si Hubin. Ngayon ay nararamdaman na niya ang sakit ng kanyang katawan. Ngunit mas nasaktan pa siya nang makitang maraming nasira sa kanilang bahay. Dahil wala na nga siyang pera at daragdag pa ito sa kanyang gastusin. Minabuti na muna niyang matulog kaysa isipin pa kung gaano kamiserable ang kanyang buhay. Kinaumagahan ay nagising siya sa tawag sa kanyang cellphone. Nagulat siya nang marinig na si Snapper ito. Sumisigaw si Snapper na i-delete niya ang video dahil na-upload sa YouTube ang kanilang live stream kagabi. Sinabi ni Hubin na paano mangyayari ito, naka-off naman ang kanyang computer. Sinabi ni Snapper na lingid sa kanilang kaalaman kagabi, ay hindi naman ito namatay, at ang power cord lang ng monitor ang nahugot. Dahil dito marami ang nakapanood sa bugbugan nilang dalawa. Ang matindi pa rito ay automatic na na-upload ang iyong live stream, sa oras na ma-disconnect ka sa internet. Kaya mas marami pa ang nakapanood ng replay, kaya nag-viral ang kanilang video. Hindi naman ito matanggal ni Snapper dahil account ng nanay ni Hubin ang kanyang ginamit at hindi pa niya ito nakukuha. Kaya hinahanap niya ang bahay ni Hubin, ngunit hindi niya ito makita dahil halos magkakamukha ang bahay sa kanilang subdivision. Hindi naman makapaniwala si Hubin sa nangyari kaya binuksan niya ang account. Doon ay nakita niyang na-upload nga ang kanilang video at mayroon na itong mahigit 10,000 komento at pinagtatawanan silang dalawa. Sinabi ni Hubin na sobrang hirap na nga nang nabubuli siya sa kanilang lugar, ngayon ay madaragdagan pa at mabubuli rin siya sa buong mundo. Gusto na sana niyang burahin ang video, ngunit nabasa niya na may nag-uusap sa comment section kung magkano ang kikitain niya sa video. Kinuwenta ni Hubin na mayroong 10 milyong views ang kanilang video, at sa 0.1 yen kada view, ay aabot ang kita nito sa 1 milyon. Lumipat ang eksena sa kanilang eskwelahan, kung saan pinapanood ng kanilang mga kaklase ang video nilang dalawa. Hindi matanggap ni Snapper na matapos niyang paghirapan ang pagdikit-dikit kay Pakgu ay pinagtatawanan na lang siya ngayon. Sinabi niyang kailangan niyang humanap ng madaling mabuli upang malipat dito ang kanilang atensyon. Ngunit hindi niya inakala na lalaban ito at gugulpihin siya. Humingi siya ng tulong kay Pakgu, ngunit ngumiti lang ito. Na-realize ni Snapper na pinabayaan na siya nito. Lumipat ang eksena sa hospital, kung saan makikita na ibinigay ng cashier sa kanya ang bill na nagkakahalaga ng 120,000 yen. Nakangiti namang binayaran ito ni Hubin, dahil alam niyang may parating siyang 1 million yen mula sa nag-viral niyang video. Tuwang-tuwa si Hubin dahil pangarap lang niya ito dati. Bigla namang may sumuntok sa kanya, ito pala ay si Snapper, at sinabing ibigay sa kanya ang kalahati ng kita ng video, para kahit papaano ay may makuha man lang siya dahil pinagtatawanan na siya ngayon sa school. Ngunit binayagan siya ni Hubin, at sinabing nararapat lang sa kanya ito dahil wala siyang ginawa kung hindi ang mambuli ng mga hindi lumalaban. Sinabi pa ni Hubin na kanya ang channel na ito dahil account ito ng kanyang ina. Hindi pumayag si Snapper kaya nagbugbugan na naman silang dalawa. Ngunit ngayon ay hindi na natatakot si Hubin at parang nasanay na siyang makipagsuntukan. Kalaunan ay natapos na rin sila at makikitang magkausap sa isang upuan.
Sinabi ni Hubin na kahit pa umiyak siya ay hindi pa rin niya ibibigay ang account. Ngunit ipinakita ni Snapper na kinuhaan niya ng video ang laban nila kanina. Sinabi niyang mahusay siyang kumuha ng video kahit pa ito ay pasekreto. Nagalit si Hubin at tinanong kung ano ang intensyon ni Snapper. Sinabi ni Snapper na walang manonood sa kanyang channel kung wala siyang ipapakitang bago. Sinabi niyang hindi siya nakipagkita sa kanya upang makipag-away kung hindi upang makipagkasundo. Tinanong ni Snapper kung gusto ba niyang kumita ng maraming pera. Nagulat si Hubin nang marinig na maaari pa siyang magkapera. Tinanong ni Snapper kung makakaya ba niyang gumawa ng content ng mag-isa, at sinabing bilang dating producer ni Pakgo ay marami na siyang kasanayan sa paggawa ng mga videos. Sinabi niyang ang kailangan lang ni Hubin ay humarap sa kamera, at siya naman ang magiging producer nito. Nasisigurado niyang kikita sila ng malaking pera. Tinanong ni Hubin kung magkano ang kanilang magiging hatian. Sinabi ni Snapper na dahil magkaibigan naman sila, at siya na ang gagawa ng karamihan, ay 70% sa kanya, at 10% naman kay Hubin. Ngunit hindi niya naloko si Hubin. Sinabi ni Hubin na kung siya ang nasa harap ng kamera, ay bakit 10% lang ang sa kanya. Napaisip si Snapper na kung hindi niya makukuha si Hubin, ay wala na siyang pagkakakitaan, dahil hindi na siya makakabalik kay Pakgo. Sinabi niyang 40% na kay Hubin at 60 na lang sa kanya. Hindi pa rin pumayag si Hubin. Kaya binawasan pa niya ang kanyang kita, nang sinabi niyang 10% na lang ang sa kanya, ay bigla itong huminto, at tinanong kung ano ang naiisip niyang content. Naasar naman si Snapper, dahil hindi niya nautakan si Hubin. Sinabi ni Snapper na ang susunod nilang video, ay ang turuan ng leksyon ang mga bully. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video, ay maaari po kayong mag-subscribe. Maraming salamat po.